Hello mga kaponi, magandang araw po sa ating lahat. Happy Monday po. Ayan, shout out sa ating mga viewers, lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads at nanonood araw-araw. Kahit papaano, maabot po tayo ng 1,000 views. Thank you po. At for today's mission kaponi, update po natin si Nana Estela kasi nung last na sinamahan po natin siya sa Tacloban kasama iba nating beneficiary ay hindi na continue yung ibang planong gawin dahil kinapos tayo ng fund. At kay Tita Easy, maraming salamat po sa support always kay Nana Estela at sa mga kaponi natin na patuloy pong nag-share ng blessings para ma-continue yung ating mission. Thank you. And also shout out kay Tita Lucy Doron sa family niya. Kahapon nag-order po sila ng 65 bottles po ng dishwashing liquid. Thank you so much sa mga gustong mag-order ng ating produkto. Message nyo lang po kami. Hindi po kayo malulungkot pag nagamit nyo ating pangmalakasang dishwashing liquid. Ayan, nandito na tayo sa kanila. Good morning. Hi. Anong ulam, kuya? Wow, ang sarap ng pagkain. Pansit. Hello, Nana Estela. Saan galing yung mga food pack? Diyan sa ano? Fiesta nila diyan. Ah, piyesta ngayon. Oo. Bibi ka to dali at ako rin. Oo. Fiesta sila diyan. Piyesta ng O diyan St. Clair. Santa Clara. At least nakalibre ng pagkain. Oo, namista sila pagkagaling sa school. Nakadating lang siguro kasi naka-uniform pa. Nakarating nyo lang? Kumusta ang pag-aaral nyo, ate? Ha? Okay lang po. Okay naman. Di na nag-a-absent? Minsan. Minsan, pag walang pambili ng pagkain. Ito, si Cute. Di ka nag-a-absent? Di ka na-absent? Daming ulam. Oh, ang sarap naman ang pagkain niya. May dessert pa. Ate si kuya. Ada siguro. Sige, kain lang kayo. At least nakalibre. Ano nanay? Ikaw hindi ka nagpunta doon? Libre, sayang. Makatipid ng pagkain. Kung malapit lang kami, Ate Ruby, ano? Oo, pwede tayong makikain. Ito si Baby, kumusta? May pansit pa ang ulo. Siguro kumain din. Kay ate mo. Ano, bata? Kumusta, Ate Rebecca? Okay lang po. Yung asawa mo may trabaho? Andun umalis. Opo, naghahalo. Nag-hollow blocks. Basta yung anak mo, paaralin mo lang. Ikauwi nga lang yan nila eh. Tapos pumunta agad sa simbahan. Ayaw nga pumasok kay pupunta daw sa simbahan. Sabi ko wag kay absent ka na naman. Pag-uwi nila, pupunta agad sila doon. Nakahabol, no? Libreng food pack. Oo, di ba? Ayan, sige. Kain muna. Dito lang yung simbahan sa unahan, Kaponi. St. Clair. Nakasimba na rin kami doon ng isang linggo. Kumusta ka na, nanay? Mabuti naman. Ha? Mabuti naman. Okay naman. Wala pa rin pagbabago sa ubo. Ayun pa rin. Ganun pa din. Kasi sabi nga ng doktor eh, ano-ano na lang wala na talaga. Pabalik-balik na lang ba? Dahil mas grabe naman. Hindi ka forever na. Yun yung sabi sa'yo. Kaya wala naman, kumbaga wala naman ang pag-asa na. Kaya matagal na nga. Ganun din, kaya magtinik ng gamot, parang pampakalma na lang. Ganun na lang. So, anong plano ninyo? Ay, nga inano kay Robin na pumunta rito, sabi ko na,
hindi na lang muna i-stop na ang pagpagamot. Kasi ganun din lang naman. Ayaw nyo na magpagamot. Kaya ganun din lang naman. Pupunta ron, ano lang gagasto, tapos pagod. Wala naman. Kasi sabi nga ng doktor na di ba ini halimbawa sa poste, imagine natin ang poste, pag ang poste o ang kahoy inanay, syempre pag inanay yung kahoy, ay yung inanay niya, ang kahoy na pag inanay, matanggal yung anay, ano na yung bahay. Ibig sabihin, yung kahoy, pag maano, di bulok na. Wala na no. Hindi na siya Grabe buo na, kasi nabutas na yung dahil malaki sa ng butas binahayan ng anay. Kaya nga, baga sabi nga ng doktor, kung diretso sa ana, wala na nga. Napag-isip-isip ko, babalik pa doon, wala rin naman na. Magagagasto lang kapag yung pagod. Hindi, kahit sana matapos yung gagawin pang ano ba yun? Pulmo test. At saka ganun din naman. Nano ko, sabi ko, ganun din naman. Na mag-aano lang, dahil talaga, kung iisipin talaga, itong sakit ko napakatagal na. Matagal na. Talaga, grabe na. Kumbaga, mancha, kapit na. Kumbaga, nag-aantay na lang ng Diyos. Kaya sabi ko nga, tanggap ko na lang. Na ganun, wala rin naman. So ayaw mo na magpa-doktor? Dahil sabi ko, kawawa din na yung ganyan, pagod. Buti, sino ba naman ayaw gumaling na to? Lahat tayo gusto gumaling. Pero nakikita ko naman na wala na. Ba't bigla naman ganun yung conclusion nyo? Na yung biglang decision na... Hindi, matagal ko nung itong naiisip. Kasi sa tagal na ba naman, sa tagal na ba naman ang sakit ko na ito. Di ba imposible na kung di talaga awa ng Diyos. Kumbaga kaloob na lang talaga ng Diyos na ito ako. Kumbaga himala. Ayun yung magpapagaling. Pero yung mga doktor, parang nasuko ka na. Okay. Ano din ang talaga sabi na doktora na ganun na nga. Paano ho? Kasi kayo naman kayo yung nasa loob eh. Nung nagpa-check up tayo, ano ang totoong sinabi ng doktor? Ay nga, sabi nga ng doktor na nakita nga doon sa na inihalimbawa nga sa poste, sa kahoy, ng nakar ko. So siya ang nag-decide, nagsabi sa'yo na wala ng pag-asa? Ay nga, sabi niya, pero ang gusto pa niya titignan niya kung gaano kalaki ang mga damage sa baga ko. Napag-isip-isip ko naman, inahalimbawa nga niya sa poste, alim na natin sa kahoy. Itong kahoy pag anayin, di ba, wala na yan naman. Nilagyan na taga ang damage, malaki na. Sabi ko, talaga, lagi na sa ilang taon na lumipas, talagang grabe na talaga. Kaya yun nga, pag ko na lang na, ipapasadyos ko na lang. Kung kalooban niya, tanggap ko na lang. Kaysa naman na gano'n, wala rin naman. Kumbagang ng doktora, ko rin ang doktora, baka sakali. Pero imposible naman, diba? Imposible na, sabi na nga yan, kahit na yung halimbawa yung inanay nga, pag matanggal yung anay, dahil nga sa gamot, mga antibiotic, ang ginagihap yung damage. Ayun, ang gusto niya makita, kung gaano kalaki yung damage. Ang damage, ang mga butas sa baga. Tapos talaga lantaran niya sinabi na wala na. Kung malalaki na wala na. Kung magayon, mawawala yung ubo, babalik. Kung pabalik-balik na lang. At kung gano'n, hindi gagastuin ng pera, pagod, uyat, kasi layo. Tapos wala rin naman, diba? Parang nagtatapon lang tayo ng pera. Kaya sabi ko, stop ko na lang. Malaki lang pasalamat ko sa Diyos na nakaano ko ng gamot, tulad ng mga taong tumulong sa akin, tulad sa inyo, sa mga sponsor, na may magandang mga kalooban, na handang tumulong sa mga taong katulad ko, ang kailangan. Nagpapasalamat ako dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na ano anong sakit ko. Pero sabi ko nga, tanggap ko naman na kung ano ang kaloob ng Diyos,
Tapos po, kontak ng kapila. Agang hantin na lang. Ano pala ang naging desisyon ni nanay? Akala ko naman nagko-continue kayo ni Ate Ruby sa pagbabalik sa Provincial Hospital. Bumalik pa ba kayo? Hindi na. Nung pumunta Pero si Ate Ruby, parang pabalik-balik. Kaya ano bang naging proseso mo doon sa, di ba, update ka kay nanay doon sa provincial? Nagpunta ka pa? Hindi na, kasi yun ang desisyon ni nanay. Hindi na po siya hindi na siya magpapatuloy ng pagpapagamot dahil nga yun, nalaman po ni Nanay Estila na wala nang gamot na makakapagpagaling sa kanyang butas-butas na baga. Yun kasi ang paliwanag ni doktora sa kanya doon sa St. Paul's na tanggal na yung ano na yun, kumbaga yung kanyang nalinis na yung baga niya, pero yung pagkabutas-butas ng kanyang baga forever na, hindi na So ang planong gawin sa kanya, CT scan, CT scan kung At gaano saka- daw kalawak yung butas ng kanyang baga, tapos pulmonary test kung gaano daw pakalakas yung hangin ng baga ni Nanay Estela. Yung pulmonary test at saka yung CT scan, yun po yung gagawin po sa kanya. Umayaw po si Nanay Estela dahil po yun nga, yung nalaman niya na liwanagan po siya kung anong klaseng meron po siyang karamdaman. Pero nabili mo pa yung resita niya. Opo, andyan yung gamot sa kanya, yung resita yan, yung ano pa, yung kanyang resibo, andi dito. Iniinom mo yung gamot. Tapos na, ano lang naman yun. 1 week. 1 week. Natapos na. Ito yung kanyang yung resibo ng kanyang gamot na binili. Tumuro ko ano siya. Hindi, okay lang po. Ito nga. Ba't hindi mo agad nasabi sa akin ngayon? Kasi noon pa yun, papuntang Tacloban, naisip ko na yun. Anong Pero- papuntang Tacloban pa lang? Pero Naisip hindi ko mo na kami yun. Pero hindi ko sinabihan. kasi gusto ko rin malaman. Pero nung nandun na sa Tacloban, naano ng doktor, sabi ko nga, wala na. Nung kinausap ka ng doktor, doon ka na Oo, kumbaga noon na ako nagdesisyon na. nawalan ng pag-asa. Kasi ayun nga, sabi niya, forever na yung ubo ko, hindi na talaga mawawala. So yung mga binibigay na medisina, ano na lang siya, mga pampakalma. Hindi siya talaga gamot. Kumbaga wala, hindi parang, doon ako na wala na rin pag-asa. Pag-ano lang ng pera. Magsasayang lang. Sasay ng pera. Ganun din naman, di ba? Okay naman kung talagang, sabi ko na kay Robby, sino bang gusto nyo ayaw gumaling? At lahat tayo gusto nyo gumaling. Ganun din naman, magtatapon lang. Wala rin naman. Tapos yun, ngayon sabi nga, ako, wala rin naman, dahil titingnan lang naman kung gaano kalaki ang mga damage ng baga. Ayun lang naman ang bibigyan din ako ng gamot. Tapos, wala rin naman, magasabi na ng doktor, forever na yan dahil mga sugat na. Ang gusto lang nila makita kung gaano kalawak, gaano kalalaki ang sugat. Sabi ko, wala rin naman. Durudog pagod, puyat, tapos gagasto pa. Kaya sabi ko, pag-antay na lang, Kumbaga, kapit ka na lang kay Lord kung hanggang saan at kung bibigyan ka pa ng panibagong pag-asa. Kumbaga sabi ko nga, siya ang nagbigay ng buhay, siya rin nagkukuha. Kahit naman ano ang gusto natin, kung talaga pag-gustuhan na katuban na ng Diyos, wala tayong magagawa. Totoo. Kaya ayun nga, inano ko kay Robert, ito na i-stop na lang. Kasi ganun din lang naman. Gaano din lang ng ang laki ng sakripisyo, ng ano, tapos wala rin naman. Buti naman kung talagang hindi pa, grabe yung sakripisyo. Sabi ko nga, sino pang tao ang ayaw gumaling? Pero kasi nakikita naman natin, talagang ano na rin ang doktor. Alam pa na rin, dahil agi niya sa napakatagal na
karamdaman. Kaya imposible talaga na. Sige po, kung yan po yung desisyon nyo. Kasi kayo na rin, galing na rin sa inyo na kumbaga ayaw nyo nang sumuko na kayo sa pagpapabalik-balik sa doktor. Sa bagay, kasi itong mga gagawin sa yung pulmonary test, itong scan, ano ba yun? CT scan, o ano na lang siya, kumbaga pag-check na lang kung gaano kalaki yung damage, tapos kung okay pa yung baga mo, yung paghihinga, gano'n. Okay, pag ano na lang din, hindi siya yung talagang masasabing gamot, no? Wala naman. Gagastos lang ng gano'n. Sige po, kakausapin ko si Tita Easy kasi yung huling pinadala niya, magkano ba yun, Ate Ruby? 5,000. 467. 5,467 na pundo mo. Pero nabawasan na po yun ng kanyang, gamot ng pagpunta po ng Tacloban po. At saka, Ayan yung receipt. Ito po yung at saka yung resita. yung resita na ibinigay ni Doktora. Ito po yung binigay po na gamot sa kanya. Bali, magkano pa yung pundo niya? 4,656 po yung nandito po. At sinubukan natin na Kumbaga, inano talaga. Kailang wala. Artist sa akin, wala na talaga. Kumbaga, himala na lang. at saka hindi rin naman magsisinungaling yung doktor. Na ang doktor kasi kung ano yung totoo sasabihin para malaman mo kung ano pa yung remedy na pwede mong gawin. Pero Ganun din yan dito sa Borongan Doctors, yung una nating pag-check up kay nanay. Ganyan din ang kanyang, kaya ang advice ng doktora din na nag-check up sa kanya dito sa Borongan Doctors, confine. papakonfine siya. Kaso mas malaking gastusin kung Malaking i-confine. gastusan. Mas matagal daw po yung nagamutan, sabi ng doktora dito sa Borongan. Kaya lang focus naman po tayo sa financial na pambayad, yung pambili ng gamot. Kapos po tayo. Sige nanay, basta i-try mo na lang yung ano kaya pwede mga herbal na lang at saka di ba meron ka pang vitamins? Meron pa Iniinom ko araw-araw. yung Centrum, yun na lang at saka mga healthy na pagkain. If ever na makausap ko si Tita Easy, pag sinabi niyang ibigay na lang sa'yo, gamitin mo na lang sa pagkain at saka mga prutas para medyo mas okay yung katawan mo. Sa ngayon na i-hold muna natin, ha. Babalikan kita if ever mag-message na si Tita. Napagod na kayo sa pabalik-balik din. Wala rin naman talaga. Kumbaga, parang wala na talaga. Pero mag-pray lang. Sa Diyos na lang. Kay Lord walang sasabihin hindi gagaling. Kahit man yung sobrang pinakamalalang sakit, gumagaling pag solid yung pananampalataya natin sa Kanya. Doon na lang. At saka syempre, ipag-iingatin sa katawan. At saka healthy na pagkain. Ganun na lang. Maswerte daw siya, sabi ni nanay. Maswerte daw siya kasi kaya niya pang kumilos. Nakakapag-walis pa daw siya ng kanyang bakuran. Kain pa siya ng sarili niya. Dahil nakita niya yung mga kasamahan natin, si Nanay Marilyn na ultimo pagsubo ng kanyang sariling kakainin, hindi kaya. Ayo, yung kasama natin. Kaya yun ang sabi sa ni buto. Nanay Estila. Maswerte pa din. Sabi ko, maswerte pa rin ako dahil kahit ganito ang karamdaman ko, nakakakilos pa ako. Si Nanay Marilyn wala, nakahiga na lang. Tapos naninigas ang kamay, ang mga buto niya. Kumbaga ano lang to, kanya-kanyang pagsubok ni Lord sa bawat isa sa inyo, sa atin. Kaya malaki pa din yung dapat nating ipagpasalamat kay Lord kasi siyempre ito pa rin may buhay pa tayo, binibigyan pa ng pag-asa.
importante talaga yung buhay, Mm. kalakasan. Ayun ang numero uno mga biyaya ng Diyos sa atin. Mm. Totoo. Sige, ganun na lang ha. Basta i-message kita, si Rebecca. At saka kung anong desisyon ni tita, babalikan na lang kita. Sa ngayon, meron tayong ipapaabot dito na pagkain. Tara dito kayo mga bata. Meron tayong sponsor ng bigas at pagkain sa inyo. Sige, akit kayo. Yan ang mga anak ni Ate Rebecca. Ito nanay, meron tayong sponsor si Tita Bebelyn. Nagbigay siya ng worth 1,000 peso na pagkain ninyo. Binili natin ng bigas. 10 kilong bigas yan. Paano ba yung pagsaing nyo? Hiwalay? Maghati na lang kayo nito. Tig 5 kilo kayo ni Rebecca. Tapos, ito meron din mga pambaon. Ito para sa'yo kasi matabang. May Milo. Ayan. Ito pa. Gatas. Okay, mag-share kayo. Ayan. Blessings yan ng ating Tita Bebelyn para may baon at may bigas sila. Maraming salamat. Tita Bebelyn. Maraming salamat Tita Bibili na biyaya at nagalong sa pamilya. Maraming salamat. Ayan, di ba? Mayroon ng mga baon ngayong hapon at saka bukas. Baon na sila. Salamat Tita Bibili sa mga blessings. Ayan, ate. Salamat. Salamat po. Welcome. Salamat po. You're welcome. po. Ano pa? Si cute. Salamat po. Ito yung bunso mo, nanay. Nag-i-school. Anong grade mo na, kuya? Grade 6. Mag-thank you muna kay Tita Bebelyn. Okay, sige. Mag-aral kayo, ha? Salamat po at babalikan na lang namin sila. Bye-bye. Mag-aral mabuti.